Ngayong may ikalawang mega oil price hike dahil sa gulo sa Middle East, makakapanayam natin si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga po, Secretary Garin. Good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat. Ayan, Secretary, sa kasalukuyan, may sapat po bang supply ang bansa ng mga oil products at hanggang kailan po ito magtatagal? Opo, sufficient po yung supply ng buong bansa. Yung mga para po sa mga motorista natin, para po sa mga power plant natin. Hanggang April po, merong supply ang Pilipinas. Hanggang buong buwan po ng Abril, Secretary. Opo. Tsaka ngayon po, inaagahan natin at naghahanap tayo ng mga parating pa. So, tinatrabaho na po. Hindi po natin hinihintay pa na mag-April pa tsaka maghanap. Opo naman. At sabi niyo po, posible mag-angkat ang Pilipinas mula sa Russia. Bakit po sa Russia? May ibang bansa ba ang kinakausap yung Pilipinas para po sa ating oil supply? Opo, lahat naman kinakausap natin. Marami pong bansa na hindi lang naman Middle East ang source ng oil. Maraming iba po. May US, may Canada, may South America, Russia din. So marami po, lahat po kinakausap natin para marami tayong options, ano? May mga nag-ano na ho ba posibleng makunan kung sakali doon sa mga kinakausap po ninyong bansa? Opo, meron po. Continuous naman yan. Meron tayong humingi tayo ng mga offers. So, meron namang natatanggap po ang mga companies natin po. Apo. Secretary, paano ho matitiyak na hindi nag-hoard ng mga produktong petrolyo? Yung mga siyempre ho, yung mga oil, yung mga gasoline station, mga oil companies. Ano ho yung parusa sa mga lalabag dito? Na yung mga oil companies or yung mga bumibili? Yung mga bumibili po, yung mga bumibili at pati parang may mga ganun ng mga spekulasyon na baka ho yung iba nag-hoard na, pare-pareho na, baka nag-hoard na dahil ho sa pangamba na lumala pa ho yung sitwasyon. Alam mo, nasabi na rin ng yung presidente at sinasabi rin ng DOE at actually ng gobyerno na bawal yung hoarding. Ano? So kung bawal, sana naman gawin ng lahat kung bawal, wag gawin. Ano? So, pero 14,000 po ang gas station sa buong Pilipinas. So, tinatrabaho din ng DOE at PNP at ang mga mayors para bantayan yan. Pero yun lang yung appeal sana namin na wag naman mag-hoarding kasi hindi kakabuti ng bansa yan kung mag-hoarding ang mga tao. Apo. At Secretary, nagsabi po yung Iran noong nakaraang linggo na paghandaan na pumalo sa $200 per barrel ang krudo. Ano po ang magiging epekto nito sa atin? Lalo pat sabi nyo ang ating supply, ang stock natin hanggang buwan ng Abril. Hindi naman ang epekto ng kung ganun po ang mangyayari. Speculative yan medyo wala pa masyadong basis kasi speculation lang nila yan. Apo. Pero sa akin lang, ano yung epekto? Magiging lalong mahal yung gasolina, di ba? Apo. Pero sa supply, hindi naman nagkukulang yung buong mundo ng supply para po sa galing sa kung saan-saan man, meron pong supply. So kung mag-200 yan, magiging mahal siya, pero meron pa rin. So yun ang paghahandaan natin. Kung hindi, may makukunan, pero definitely tataaso ang presyo. Oo, kasi parang hindi pa naman nangyayari yan historically, pero yes, ang epekto niyan, pagiging mahal siya. Opo. Secretary, ito lang po. Bakit ho tanong lang din ho ito ng mga kababayan natin, bakit mas mahal ho yung presyo ng diesel kumpara sa gasolina? Ano ho ba yung pinakamalinaw na dahilan, explanation ho natin dito? At mas mahal. Kasi ngayon ho, maabot na sa mahigit 100 pesos per liter ang diesel. Ganun talaga yung presyo ng market, no? Ganun talaga yung pagbenta nila. Kasi binibili, di naman tayo yung gumagawa ng gasoline or diesel, Binibili natin galing sa ibang bansa. So, sila po nagdidikta ng presyo, sinusunod lang natin kasi wala tayong sarili natin. That's how the market sells it, So, ano tawag dito? Yan po yung presyo na binibenta sa atin. So wala tayo po choice kundi susundan lang yung presyo na kung saan natin binibili. Apo. At ito din po, certified as urgent na po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-amyenda
sa Biofuel Act of 2006. Paano ho ito makakatulong sa kasalukuyan nating sitwasyon? Ito po, kasi di ba, kailangan mag-prepare tayo ng maayos kung anong pwede nating, kasi hindi natin alam kung gaano katagal yung gera o kung anong mangyayari man sa presyo, no? Ang biofuels po, ito po yung, ano yan yung mga galing sa mga coconut natin, sa mga sugar, makakaproduce sila ng pangdagdag sa gas natin o sa diesel So, eto po, makakatulong din po in case po na sobrang mahal or sobrang konti na lang yung nagbebenta. Meron po, pwede pong gamitin yung mga yan po as gas or diesel also. Okay. Maraming salamat po, Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Maraming salamat po. Salamat po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.